We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Lalo pang bumaba ang presyo ng sibuyas sa pamilihan ng mga Dan, Pangasinan kasabay ng anihan ng mga magsasaka. May ulat si Russell Simorio. Sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture Region 1, naitala ang 16 hanggang 41.18% na pagbaba sa presyo ng puti at pulang sibuyas sa rehiyon. Sa Mangaldan Public Market, bagsak presyo na ang puti at pulang sibuyas. Naglalaro sa 40 hanggang 50 pesos ang presyo ng puting sibuyas mula sa dating presyo na 180 pesos kada kilo, habang nasa 70 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Sabay-sabay na ang bungabong San Jose, kaya yung sibuyas, bababa. Pag ganun maraming ani. Gustuhin man ng ilang onion retailers na mag-imbak ng sibuyas para samantalahin ang mababang presyuhan, hindi nila magawa sa pangambang masira dahil sa umiiral na El Nino. Pag ganito, di kami pwedeng mag-stock. Iba yung itsura eh. Iba talaga yung papasok ng storage. Direkta na rin daw na bumibili ang buyer sa mga magsasaka dahil mas mababa ang presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nanggagaling ngayon sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan ang supply ng sibuyas sa bansa. Sa ngayon, yung pupunta sa market, mas malaki pa rin compared sa nag-storage. Inaasahan namang bababa pa ang farm gate price ng sibuyas sa peak season ng anihan sa Marso at Abril. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Patay ang konsihal sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija matapos na pagbabarilin ng riding in tandem suspects. Narito ang report. Patay ang konsihal ng bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija na si Roberto Carpio alias Amang, 62 taong gulang, matapos pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa barangay Santo Cristo sa nasabing bayan bandang alas 7:30 ng umaga kahapon. Base sa inisyal na investigasyon ng San Antonio Police, sakay ng motorsiklo ang biktima at katatapos lang niyang maghatid ng apo sa eskwelahan ng tambangan ng hindi pa nakikilalang suspect. May tama ng bala sa ulo ang biktima mula sa kalibre 45 baril. Walang nakarating sa amin kaya kasi kami nagkakanda ng magbabackground investigation tungkol sa kanya. Ayon pa sa pulisya, wala pang malinaw na motibo sa krimen, pero patuloy ang pangangalap nila ng impormasyon at CCTV footages sa lugar para makatulong sa investigasyon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Sa pulsa CCTV ang pagnanakaw ng lalaki sa 2 aso sa Tarlac. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Sa pool sa video, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa 2 aso sa kalsada ng barangay Balibago, Primero, Tarlac City. Makikita sa CCTV footage ang truck na ito na dumadaan sa barangay road. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakababa ng lalaki mula sa truck at mabilis niyang dinampot ang 2 aso. Hindi niya po agad kinuha kasi may kasabay po siyang ibang sasakyan. Bumalik po yung truck, doon na niya po ginuha. Nag-report na sa barangay council ang may-ari ng aso at handang makipagtulungan sa investigasyon. Labis rin ang panghihinayang ng 23 anyos na si John Leonard mula barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan. Nakaparada lang sa gilid ng kanilang bahay ang kanyang tricycle nang tangayin ng hindi pa nakikilalang suspect. Gagamitin ng barangay council at PNP ang CCTV para matunton ng suspect at kasabwat nito. Ilang magsasaka na ang ninakawan ng water pump ng mga hindi pa nakikilalang kawatan sa Kalasyaw, Pangasinan. Kabilang na raw sa mga nakapagtala nito ang mga barangay ng Dinalawan, San Vicente,
Longos at Banawang. Oh, yung mga may makina, kinakusap namin sila na kung pwede, i-monitor din yung mga makina nila. Tapos, ayaw ko rin pong mangyari sa ibang barangay na nawawalan po sila ng makina na habang nagpapatubig po sila ng mais. Inabisuhan na rin umano ng kapulisan ng mga barangay official na maging mahigpit sa pagbabantay ng seguridad. Russell Simorio, One North Central Luzon. Nagpalabas ng abiso ang San Clemente Municipal Police Station matapos isara sa mga heavy vehicle ang San Clemente Bridge. Matapos kasi ang inspeksyon ng DPWH District Engineering Office, nakitaan ng bitak ang tulay at delikado na para daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Kaya tanging mga light vehicles lamang ang pinapadaan sa tulay na nagdurugtong sa San Clemente, Tarlac at mga Tarem, Pangasinan. Kaya ang mga bus galing Maynila na papuntang Western Pangasinan umiikot ngayon sa T-Flex Carmen Exit, papuntang Rosales, Bayambang, San Carlos City at Binmaley. Dinagsa ng mga blood donor ang Kapuso Bloodletting Day ng GMA Regional TV sa Dagupan City at Vigan City. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire? Chris, nakiisa mga kapuso sa isinagawang simultaneous bloodletting activity ng GMA Regional TV kasama ang Philippine Red Cross sa iba't ibang panig ng bansa. Nationwide ang ginanap ng Kapuso Bloodletting Day ng GMA Regional TV ngayong araw. Sa Dagupan City, maagang pumila sa CSI Mall ang ilang Pangasinense para makipagbayanihan. Isa sa early birds ang 57 anyos na si Elizabeth, mula Bunuan Gazette na regular blood donor. Sinasabihan ko sila kasi sabi ko naman pagka nakapag-donate ng dugo, iba talaga ang pakiramdam. Talagang nakaka-relax. Tsaka hindi naman every 3 months naman Hindi naman nakakatakot. Katuwang ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. Bahagi ito ng misyong makalikom ng dugo at makatulong sa mga nangangailangan. Malaki rin ang benepisyo ng pagdodonate ng dugo sa kalusugan. Isa sa mga benefits, isa pa lang to sa mga benefits ng pagdodonate ng dugo. Mati-check yan, ang blood pressure mo mati-check. It's like a mini medical check-up po yan na malalaman nila kung okay ang health status nila. Sa Vigan City naman, nakipagbayanihan din ang mga uniform personnel gaya ng PNP, BJMP, BFP, Coast Guard, DepEd at Philippine Nurses Association sa Kapuso Bloodletting Day sa Barangay 9. Isa na rito si Jail Officer Mark Tejada na ika-5 beses nang nakibahagi sa Kapuso Bloodletting Day. Masarap sa pakiramdam kasi mismo yung misis ko pa yung natulungan ko. Kasi dati takot ako mag-donate talaga. Dumadami po yung may sakit ng dialysis, bleeding, anemia. Yun po yung reason din na kailangan din nating mag-increase ng numbers ng blood donors. Labis naman ang pasasalamat ng GMA Regional TV at PRC sa mga nag-donate ng dugo. Chris, bago ang pagdodonate ng dugo, sumasailalim muna sa pre-screening ang mga blood donors upang matiyak na ligtas ang makokolektang dugo sa Kapuso Bloodletting Activity. At as of 4 p.m. ay nasa 39 blood bags na ang nakokolekta sa GMA Regional TV Dagupan at as of 5 p.m. naman ay nasa 42 blood bags na, habang sa GMA Regional TV Ilocos Station ay nasa 42 blood bags na ang nakokolekta sa bloodletting activity. At sa mga nais pang pumunta dito or mag-donate ng dugo, maaari lamang pumunta dito sa CSI The City Mall Atrium, bukas hanggang 6 p.m. ngayong araw. At sa mga nais naman at mga kapuso, let's donate blood at save lives. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Kinagiliwan ng mga manonood ang Lion and Dragon Dance Show na bahagi ng Chinese New Year celebration sa Tuguegarao City. Marami ang naaliw sa pagsayaw ng mga leyon. Sa bawat beat ng tambol, nagpakita rin ng tricks ang dragon dancers na sumayo sa itaas ng upuan. Umikot din sila sa mga establishmento para magbigay ng ampaw. Naniniwala ang Chinese community sa lugar na simbolo ito ng good luck, pantaboy ng malas at pagpapapasok ng swerte ngayong taon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, masangsang na amoy ng mga basurang nakatambak sa MRF ng isang barangay sa Dagupan City inireklamo ng ilang residente. Nakatutok si Russell Simorio. Tambak-tambak na basura ang tatambad sa Material Recovery Facility ng Barangay Bunuan Binloc, Dagupan City. Mga basurang nabubulok na nagdudulot ng mabahong amoy sa paligid. Aminado ang Barangay Council sa problema sa basura. Naipon ang mga basura sa MRF matapos hakuti ng mga basura sa mga sitio na ilang buwang nakatambak. So hanggang gate, hanggang sa daan, hindi namin mapasukan. At the same time, yung every sitios kasi, andun din yung mga tambak na basura. Which is yun yung mauna namin ginawa, is pull out ng mga basura sa every sitios. Ayon sa Barangay Council, katumbas ang 73 dump trucks ang dami ng basurang nahakot at itinambak sa MRF. Kasi yung mga ibang sitio maluwag, yung mga iba hindi naman gaano. Kaya yung basura talaga marami talaga sa bay sitio. Ang mga residente hindi na rin nagagawang mag-segregate ng basura. Hindi na mahal kasi po maraming bumibili. Kaya hindi namin pinagbukod-bukod po. Ang solusyon ng barangay ay bumili ng garbage truck para mapabilis ang pag-transport ng basura. Naglaan ng Barangay Council ng 1 million pesos mula sa 2024 annual budget para makabili ng garbage truck. Inaasahang darating sa Pebrero ang garbage truck. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ilang kabataang nagiinuman sa Maisan, tinututukan ng mga opisyal ng barangay sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Joan Punsoy. Ang maisang ito sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan ang ginagawang tagpuan at inuman ng ilang kabataan tuwing madaling araw. 4 na lalaki at 3 babae na pawang mga minor de edad ang kanilang nabisto sa lugar. Between 11 to 12 na nag-iinom sila. Kasi unang-una kasi mahirap. Kasi maraming nangyayari ngayon na mayroong nadidisgrasya or nagagahasa, baka mamaya madamay sila sa mga ginahasa na Karamihan daw sa mga nagtatagpo sa lugar, mga kabataang mula sa magkakatabing barangay. Pangamba pa ng Barangay Council, baka mapagkamalan silang mga masasamang loob. Ang mga shanty o itong improvised na kubo-kubo gaya na lamang nito ay ginawa ng mga magsasaka bilang pahingaan matapos nga itong ilang oras na pagtatrabaho sa bukid. Pero itong istrukturang ito ginagawa naman na tagpuan at tambayan ng ilang kabataan lalo na tuwing madaling araw kung kailan nabibisto pa sila na merong dalang alak. Kaya para maiwasan ang anumang insidente, ipinatutupad ang surprise ronda system ng barangay. Madalas tayong concern tayo sa base and order. Madalas nating ginagawa yung surprise ronda system kasama si kapitan para hindi nila ma-monitor yung moves natin. Ginagawa namin madalas foot patrol para hindi nila matunugan yung dalaw namin. Maglalaan umano ng pondo ang barangay para sa karagdagang CCTV unit at maging street lights sa lugar. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Buntis na pulis nasawi matapos ma-hit and run sa Tabuk City, Kalinga. Narito ang report. Nasawi ang buntis na si Police Staff Sergeant Revelyn Dumaging, 34 anyos ng Tabuk City Police Station matapos siyang ma-hit and run linggo ng hapon sa Sitio Mapaway, Ipil, Tabuk City, Kalinga. Rumespondi pa raw ito sa isang gulo sa highway bago ang insidente. Tumilapon din sa daan ng motorsiklo at helmet ng pulis. Isinugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Sa follow-up operation, naaresto ang sospek na dating kapitan ng barangay. Inihahanda na ng PNP ang kaso laban sa kanya. Na-recover ng mga sundalo ng 103rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga matataas na kalibre ng baril sa Sitio Dao, Barangay Balbalan Proper, Balbalan, Kalinga. Ang mga na-recover ay isang M14 rifle, isang M1 Garand rifle, 2 magazine, 22 rounds ng bala ng caliber 7.62 mm at 16 rounds ng caliber 30. Nakuha ang mga armas sa tulong ng mga residente sa lugar. Posibleng gamit daw ito ng mga rebelding grupo sa Cordillera. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magsisimula na po bukas, Sabado, February 10, ang NCAA Season 99 Juniors Basketball.
Unang sasabak dyan ang Mapua Red Robins laban sa Arellano Braves. Maglalaro rin ang iba pang koponan bukas. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo ang mga susunod na laro sa elimination round. Noong season 98, Letran Squires ang nagkampiyon sa juniors basketball. Binuksan na sa publiko ang bagong altar ng St. Augustine of Hippo Parish Church sa Nagilian, La Union. Tunghayan sa report. Isang awit ng papuri at pasasalamat ang naging pagbati sa libu-libong deboto kasabay na unveiling and blessing ng bagong altar sa St. Augustine of Hippo Parish Church sa Nagilian, La Union. Nagsagawa rin ng misa. Ginto, pilak at puti ang dominanteng kulay ng altar sa sentro ng simbahan. Kita ang mga naidagdag na imahen ng santo sa altar. We have Immaculate Conception, then Saint San Juan, and yung Dolorosa. And then we have the Santo Niño at the upper portion. Kapansin-pansin ang mabusising pagkakaukit sa bawat detalye ng mga disenyo ng altar. Inilagak sa gitna at itaas na bahagi ng altar ang imahen ng Santo Niño. Kasi yung Santo Niño portrays the baby Jesus. Parang going back ang isang tao sa pagiging bata, parang marirenew din yung niya, being a Christian niya. Katumbas daw ng pagbubukas ng bagong altar ang pagyakap din ng simbahan sa mga deboto upang mapalakas pa ang pananampalataya sa may kapal. Kasi nung i-unveil yun, grabe ang dami ng tao at saka marami ang nagsasabi na bumabalik daw yung mga dating Catholics na hindi na nagpupunta sa simbahan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Dahil naman sa gaganaping street dance parade sa Vigan City sa weekend, inilatag ang traffic advisory. Magsisimula ang parada sa kahabaan ng Quezon Avenue, kakaliwa sa Liberation Boulevard at papasok sa Calle Crisologo. Lalabas ang parada sa Quirino Boulevard at magtutungo sa Quirino Stadium kung saan gaganapin ang Street Dance Showdown. Abiso sa mga motorista na gamitin ang bypass roads gaya ng alternate route ng San Ildefonso at Bantay para makaiwas sa heavy traffic. Inaasahan kasing dadagsa ang mga turista sa Vigan ngayong long weekend. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Inaasahan naman ang unti-unting paglakas ng amihan sa mga susunod na araw habang patuloy naman ang pag-iral ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang mga kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela at iba pang bahagi ng Cordillera, Quirino at Aurora. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Mahigit 200,000 fingerlings na ipinamahagi ng San Vicente LGU sa mga fish growers nangamatay dahil sa atrasadong delivery. Sundan sa report. Ang inaasahang dagdag kabuhayan na uwi sa wala. December 21, nang makatanggap ang nasa 104 na fish growers ng higit 200,000 tilapia fingerlings bilang bahagi ng rehabilitasyon sa mga naapektuhan pa ng nagdaang bagyong Paeng. Pero ang fingerlings agad na namatay. In atong kasta kinitak nalibagan jay ko danam na nakatakti di tilapyan. Kasi medyo nalit ata yung travel natin. So expected na namin na medyo malaki yung mortality. Nalason raw sa kanilang dumi ang mga isda sa ilang oras na pagkakalagay sa supot. Hiling ng mga fish grower, dapat ay isaalang-alang din ang salinity o alat ng paglilipatang tubig na maaari makaapekto sa mga isda. Ti problema no minsan ngamin ma'am ang nasya ti komunikasyon ti may da pa nagi dispose ti
fingerlings. Yung bidder natin is nakikoordinate na sa amin for initial testing bago ang delivery. Ayon sa municipal agriculturist, nangako ang bidder na papalitan ang tilapia fingerlings. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga parke sa Baguio City na madalas puntahan ng mga nagde-date, mas hihigpitan ng seguridad. Ang detalye sa report. Dinarayo ng mga bisita ang Baguio City dahil sa mga nagagandahang landmark. Pero sa araw ng mga puso, ang pamosong Burnham Park tiyak daw magiging lover's nest. Pagdating ng mas maraming tao, mas na-inform yung mga guard na naka-assign doon na to be more alert, mag-roving sila mas maaga, ay mas maraming roving sa area. Kaya ngayon pa lang, mahigpit na ang pinatutupad na seguridad sa lugar para mabantayan ang dagsa ng mga bibisita at maging mga magsing-irog. Pero para maiwasan ang labis na public display of affection o PDA, regular ang sinasagawang trimming sa mga halaman sa parke. Sisitahin ang anumang obscene o malalaswang bagay sa pampublikong lugar. SEPMO has continuously done some pruning, including the low-lying plant. Medyo nabawasan na rin yung mga halaman na pwedeng pagtaguan ng mga may balak mag-PDA. May umiiral na ordinansa kaugnay sa pagbabawal sa PDA sa Baguio City. Iikot din ang mga park guard at kawani ng Public Order and Safety Division para masiguro ang kaligtasan ng mga magse-celebrate ng Valentine's Day. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Target ng COMELEC, ibalik ang pag-iimprenta at pag-i-issue ng voters ID sa third quarter ng taon. Ito'y dahil daw marami pa rin ang hindi nakakakuha ng kanilang national ID. Kaya sa halip, may apela raw na ibalik ang pag-i-issue ng voters ID. Pero inaalam pa ng COMELEC kung saan kukunin ang pondo rito. At naman ang reaksyon ng ilang botante hinggil rito. In the first place naman, kaya namin sinuspendo niyan dahil nga magiging redundant na pag meron tayong national ID system issued by PhilSys. Kaya minabuti ng commission na isuspend muna yung printing at issuance ng voters ID. Ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan, hirap sa pagbiyahe ng mga aning produkto dahil sa kawalan ng konkretong daan. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Sagana sa patubig, kaya hindi na kailangan ng water pump ng mga magsasaka sa Barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Kaya inaasahan nila ang magandang ani. Pero ang problema, walang konkretong daan mula sa mga bukid. Tanging harvester machine lang daw ang nakakadaan sa lugar na masikip na nga, baku-baku pa. Ang gapura, agram kadalan. So, kuliglig. Sa iba bagara, sir, ditan may pagkawad ako no, dalan. Nagbabayad ang mga magsasaka ng upa sa mga magbubuhat ng aning produkto patungong kalsada. Pagbubuhat, sir, 50 pesos per sack, sir, magmula doon sa kubo namin. Ayun, sir, hanggang dito. 50. Pag gano'n, sir, di yung kuliglig na lang, yung motor na lang. Katitipid pa kami. Pero magandang balita, ayon sa Mangaldan LGU, kasado na ang 35 million pesos na pondo na inilaan ng Department of Agriculture para sa konstruksyon ng 3 farm-to-market road sa Barangay Maasin, Anolid at Banawang. Nagsagawa na ng preliminary assessment ang Municipal Engineering Office sa lugar. Nauna nang natapos ang konstruksyon ng farm-to-market road sa Barangay Alitaya. Allowed yung mga farmer na magpa-dry sa kanila. Iyan, yung farm-to-market road. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, walang papalit sa saya sa Apalit sa darating na Sabado. Mag-enjoy sa Kapuso Mall Show kasama ang cast ng Love, Die, Repeat na sila Kapuso Ultimate Star Generalyn Mercado, Zian Lim, Mike Tan at Valentin Montenegro with Kapuso host Brent Valdez. Bukas po yan, February 10, 4 p.m. sa Jumbo Gentra Apalit Mall sa Apalit, Pampanga. Kita-kits sa Apalit, mga Kapuso. Done. Siguro swerte yun, madam. Parang swerte sa buhay daw. Yan ang Valentine's nila kasi at saka swerte nila. Lucky color kasi yan, ma'am. Red. Sign of love. Ganun. Masaya po. Kasi Valentine. Valentine's Day. Ay, Chinese New Year. Masaya sila po. Kasi
ano po, Pasko, bagong taon, nagkakasayahan yung mga tao. Yan ang nabangunan nila sa kwan nila, ugali nila. Yan ang naalam namin ang kulang damit nila. Swerte daw yun sabi nila. Wala ang Chinese New Year. Kaya mga sila, mga incheck, ganun. Hindi ko po alam baka dahil po sa baka Dalawang beses na yan! baka po dahil sa hotdog. Swerte sa negosyo po. Masagana, masaya. Oh, happy at saka pampabuenas para magandang kulay ng mundo. Simula sa pool hanggang ngayon, iisang kulay, red. Simbolo ng mga templo yan. Ang suswertehin nitong taon is the fig, rat, monkey. Depende sa inyong abilidad. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking bisyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.